hearing pa po sila. So, tingin niyo po ba ito kaya po nila tinutuloy is, yun nga po, part po ng destabilization plot? At baka ito po, or ginagamit din po ba nila to pambangga naman po dun sa plano po na pagpasok po ng ICC para imbestigahan naman sila? Una, ako, nakapagtaka na abot pa ito sa third hearing. This is a clear waste of time and waste of government's money, waste of taxpayers' money. Unang-una, yung impormasyon na ito, yung dokumento, again, nanggaling lang sa isang vlogger na pinost niya. Tapos, ang sinasabi ngayon ni Morales na although nakapirma siya, siya mismo umamin na yung informant, hindi na niya kilala. Hindi niya na maalala kung sino yun. All this alleged information. But siya daw yung pumirma dun sa dokumentong ito. Nakakapagtaka lang kasi yung timing. Kagaya po na nasabi ni Kong Jude kanina. Yung timing ng lahat ng ito, kung kailan ang daming binabatong sinusubukang siraan ng ating presidente, ang administrasyon ngayon, tapos ngayon, supposedly may ganitong klaseng PDEA leaks. Na mismong ahensya ng PDEA sinasabing walang ganitong dokumento. Tapos ang pinanghahawakan lang po ngayon ng Senado, dahil sinasabi na authentic daw ito dahil nga yung pag-xerox daw mukhang authentic dahil may punch hole, saka yung mga sasakyan na nandun ay talagang sasakyan ng PDEA. Pero napakadaling a piece of, for example, if you have that similar kind of paper, yung isang palitan lang yun, yung personalities involved, napakadaling i-edit po yun ngayon. Napakaraming magaling na mga experts na kayang mag-edit ng mga papeles ngayon. Nakakatakot nga po yung ganyang bagay. Pero papaniwalaan natin isang Xerox dahil lang may mga punch hole na mukhang totoo. So, for me, this is a... Matinos, no? Of course, nagiging katawa-tawa na ipatuloy pa ang mga hearings kung saan nakikita naman natin na halos wala nang patutunguhan, ano, at kung ano-ano na lang mga kwento para lang ang mahirap dito, clearly someone is benefiting from the opportunity and the audience para siraan ang Pangulo at ang administrasyon. At sana makita yun ni Senator Bato na hindi rin makakatulong para sa Senado bilang institusyon na ang mga isyong ganito na walang basehan ay binibigyan nila ng oras, ng airtime kung sabihin. Sana yung... on my end. Kong Jude, comment lang ito kasi last week kasi sinabi niyo po yung tungkol doon kay Morales and na sinabi niyo po last week na this is a part of a destabilization against the president. Isang known blogger named Mark Lopez, so is a pro-Duterte blogger, said na kayo daw po ay, pardon for the term, stupid. Kasi sinabi niya, how can it be Morales' testimony planned drug raid in 2012 be a part of the stabilization plot against the current admin? You mean Morales was able to predict back in 2012 BBM would be president in 2022, so he made sure na magagamit yung info niya 10 years after the fact. Amazingly, pardon for the term, he said it. So what's your take on this po, Kong? Hindi ko sana papatulan, nabasa ko yung tweet eh. Hindi na sana papatulan. Pero anyway, ganito lang yun. Siguro ang mas malaking tanong dyan nangyari ito noong allegedly, no? Allegedly si Morales did this in 2012, di ba? That's 10 years, more than 10 years ago. Tama? 12 years ago. So bakit lumalabas ito ngayon? Anong rason? Sino ang nagpapalaki? May investigasyon sa Senado. Ang investigasyon ay tungkol sa isang dokumentong nag-leak. Bakit ang pinag-uusapan ang mga taong nasa dokumento? Bakit hindi natin pag-usapan? Bakit may isang na-dismiss na PDEA official na who's telling everybody that this document exists when in fact the agency itself na nagsabi ay hindi nga. Pero pinagpipilitan, binibigyan ng oras at panahon sa Senado kung saan mas maraming batas na nakabinbin, ay mas malaking oras ang binibigay nila sa paghihiring sa usaping ito. At paulit-ulit ng mga kakampi, paulit-ulit nilang sinasabi, inuulit-ulit yung issue na to. Diba?
kung hindi to kasama ng isang mas malawakang plano na pahinain, kung hindi pabagsakin ang kalusukuyang administrasyon, ewan ko na lang kung anong tawag natin dito, di ba? If this is not part of a destabilization plot, I really don't know what to call it. 12 years ago it happened, it's only coming out now. And clearly the ones who are pushing for it are the ones who are calling for the president to resign or the president to be removed from office. So, kayo na mag-connect the dots. Thank you. Thank you, Red. Kat Porbes from Radio Pilipinas. Good morning po, Kongs. Going back po dun sa PDEA leaks po. Apparently po, kahit po marami ng kritisismo at kung may question dito sa investigasyon po na ginagawa ng Senado, may third hearing pa po sila. By next week po, may hearing pa po sila. So, tingin niyo po ba ito kaya po nila tinutuloy is, yun nga po, part po ng destabilization plot. At baka ito or ginagamit din po ba nila to pambangga naman po dun sa plano po na pagpasok po ng ICC para imbestigahan naman sila? Una, ako nakapagtaka na abot pa ito sa third hearing. This is a clear waste of time and waste of government's money, waste of taxpayers' money. Unang-una, yung impormasyon na ito, yung dokumento, again, nanggaling lang sa isang blogger na pinost niya. Tapos, ang sinasabi ngayon ni Morales na, although nakapirma siya, siya mismo umamin na yung informant, hindi na niya kilala. Hindi niya na maalala kung sino yun. All this alleged information. But siya daw yung pumirma dun sa dokumentong ito. Nakakapagtaka lang kasi yung timing. Kagaya po na nasabi ni Kong Jude kanina. Yung timing ng lahat ng ito, kung kailan ang daming binabatong sinusubukang siraan ng ating presidente, ang administrasyon ngayon, tapos ngayon, supposedly may ganitong klaseng PDEA leaks. Na mismong ahensya ng PDEA sinasabing walang ganitong dokumento. Tapos ang pinanghahawakan lang po ngayon ng Senado, dahil sinasabi na authentic daw ito dahil nga yung pag-xerox daw mukhang authentic dahil may punch hole, saka yung mga sasakyan na nandun ay talagang sasakyan ng PDEA. Pero ang napakadaling a piece of, for example, if you have that similar kind of paper, yung isang palitan lang yun, yung personalities involved, napakadaling i-edit po yun ngayon. Napakaraming magaling na mga experts na kayang mag-edit ng mga papeles ngayon. Nakakatakot nga po yung ganyang bagay. Pero papaniwalaan natin isang Xerox dahil lang may mga punch hole na mukhang totoo. So, for me, this is a dead end. Wala na ho itong patutungan, pero pagpipilit natin ang bagay na ito, may motibo. Diba? There's clearly a motivation why someone will keep pushing, why Senate will keep pushing for this. To really malign someone, malign our president, malign the actress that was also involved, Maricel Soriano. Sabi nga niya dun sa hearing, hindi niya daw alam bakit siya naimbitahan. Diba? Kawawa naman yung tao. No, na idadamay siya sa mga ganitong klaseng pandinig sa Senado. Pero tama nga si Kong Jude, yung personalities na involved yung mga tinututukan nila, nahaharas tuloy yung mga tao. Pero dapat, kung talagang the point of the inquiry in aid of legislation is to prevent leaks of confidential information, dapat dun po tayo sa institution ng tinututukan natin. Hindi po yung mga personalidad na involved. At saka, kung talagang nangyari po ito noong 2012, dapat pinursu na ito ng PDEA. Diba? So bakit walang naging pag-pursue nung kaso na ito or nung operation na ito? Wala nga may alam na nito eh. So talagang nakakapagtaka kung bakit sabi niyo magkakaroon pa ng third hearing ito. Ako, hindi ko alam kung bakit magkakaroon pa ng third hearing. Nakakapagtaka talaga ito. Ako naman, dagdag ko lang sa sinabi ni Kong Ino. Ako kinikilala ko naman ang tungkulin at karapatan ng Senado na mag-conduct ng mga hearings. At ako na may nagtitiwala na si Senator Bato bilang dating pinuno ng ating pulisiyang pambansa is a patriot and he knows what he's doing. He as a policeman, he knows the rules of evidence, and I hope that he
sticks to what he believes and what he knows. No? Of course, nagiging katawa-tawa na ipatuloy pa ang mga hearings kung saan nakikita naman natin na halos wala nang patutunguhan, ano, at kung ano-ano na lang mga kwento para lang ang mahirap dito, clearly someone is benefiting from the opportunity and the audience para siraan ang Pangulo at ang administrasyon. At sana makita yun ni Senator Bato na hindi rin makakatulong para sa Senado bilang institusyon na ang mga isyong ganito na walang basehan ay binibigyan nila ng oras, ng airtime kung sabihin. Sana yung efforts nila, ilagay na lang nilang sa pagpasa ng mga priority legislation. Marami tayong priority legislation na nakabinbin pa rin sa Senado, yung Government Procurement Act, yung Natural Water Resources Act, yung Department of Water. Ang daming batas na pinasana ng mababang kapulungan, mas malaking kapulungan na nasa Senado ngayon na I think warrants more of their time and attention. And hopefully the leadership of the Senate would also give due attention to that fact. Thank you po. Thank you, Kat. Bibi Angulia from Channel 2. Hi, Cons, follow-up lang po dun sa ICC, returning to the ICC. May I get your stand on that possibility or on that prospect? Kung are you in favor or not of the Philippines returning to the ICC? And why or why not? Personally, no, this is a personal stance. Considering that we live in a rules-based international order, I think mahalaga din na kasama tayo sa mga tawag nito, structures like ICC kasi sa isang mundong paliit ng paliit at nagkakaroon ng crimes na mas borderless crimes at minsan may pagkakataon pang yung isang bansa ay hindi na kayang papanagutin yung mga gumagawa ng krimen o minsan yung nandun mismo sa kapangyarihan. We can never say kasi we're okay now but what about in the future, di ba? At ang ICC ay isang magandang mekanismo kung saan sa isang bansa ay nagkaroon na ng failure ng isang... We're not saying just the Philippines, we're not just saying sa ngayong panahon, but in the future, I think there's some value of having this. But clearly, joining the ICC, withdrawing from it, or returning to it is a call that the administration is in a better position to determine. Kasi nga, mas alam nila kung ano nakabuti. At kami naman sa Kongreso, ay titimbangin din namin kung sakasakali. Senado nga dapat kasi sila din ang magra-ratify. In fact, there are serious questions whether kung bumalik tayo, kailangan pabulit ng ratification ng Senado. So itong mga katanungan na ito ay mas kailangan pa ng mas malalang pag-aaral. But simply put, I think there's still value in being part of ICC, considering that we live in a rules-based international order. Pindot ko, wala palang pindutan. Tsaka pasensya na kayo. Kung nakita nyo, nanginginig ako dito. Nakita ko si ma'am. Nakabalot siya. Lalo akong gininaw. Anyways, mami, aircon inaan natin. At regarding the ICC, in my humble opinion, I think malaking importansya yung ginagawang briefer ng Department of Justice ngayon. It is only then na makita natin yung merits kung makakapag-desisyon yung Pangulo kung dapat tayong bumalik sa ICC. But like I said before, paulit-ulit kong sinasabi sa iba-ibang interviews, there's no reason to be afraid of ICC. Bakit ba lagi na lang na, wag tayo sa ICC, wag na lang ganyan. If there is nothing to hide, why be afraid of ICC? No? So, either way, I would wait for the President's decision after he sees the complete briefing of DOJ. That's my humble opinion. Okay. Thank you. Haji Kaamino from Brigada News. Good morning po mga Kongs. Hingin ko lang po yung
stand po ninyo dito? Because some of your colleagues have filed a bill that seeks to postpone the 2025 barangay and SK elections. So from this